Okay, so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So kung mapapansin niyo po, ayan no, meron po tayo ditong aircon ng Tatakaya Carrier na X-Power Gold 3. Ayan, nagbiblink po mga kamaster, no? Ayun no, ang bilis no. So tayo po ay mag-troubleshoot po muna para malaman natin kung ano nga ba talagang pinaka-issue ng carrier nito, bakit nagbiblink ng ganito mga kamaster. Okay. Okay, siya mga kamaster, no? Susubukan muna natin na palitan tong ano no, itong compressor discharge sensor, yan no. Yan kasi 15 ano na ho siya, 15 ohms, yan no. Okay. So ang ipapalit ho natin, mayroon po tayo ditong 30 ohms na compressor sensor. So papalitan po muna natin ito mga kamaster. Okay, yan no. Ito po, papalitan muna natin. Okay, so ito na mga kamaster, no, kinuha na lang ho natin yung ano, pinutol ho natin kasi kailangan po natin yung socket. Ayan o. Ayun. Okay. So pinalitan ho natin itong discharge sensor. Ayan, ilalagay na po natin dito. Ayan. Then saka natin siya papanda rin. Ayun, nadali. Okay, so ibabalik na ho natin itong ano, itong cover na to mga kamaster. Then paandar na natin. A few moments later. Okay, so mga kamaster, no, una ho natin yun. So titignan ho natin alas 1:20. Obserbahan po natin kung talagang magbiblink pa mga kamaster. Okay, so punta ko tayo dun sa, ano, sa likod. Okay, so pagkalipas ng mahaba-habang oras mga kamaster, okay na po ito. Ayan o, 4.8 amperes. Then ang ating karga ay 147 PSI. So ayun mga kamaster, no, ang pinalitan lamang ho natin ay ito, discharge compressor discharge sensor. Malamig nga. Malamig ba talaga? Oo. So okay na po ito. So ito sinasabi ko mga kamaster, no, nakabubong siya. Kung mapapansin mo, no, yung nung nakaraang kong video na kapag ka direct sunlight ang ating mga aircon, malaking bagay po talaga yon, no, malaking bagay ho, malaking epekto po yun sa ating mga aircon. Tama sabi mo. So may mga nag-comment po doon ng mga taga Saudi, kalokohan yang kamaster, bakit naman dito sa Saudi hindi nasisira ang aircon? Bakit nyo sa akin tinatanong yan? Diba dapat itanong nyo yan sa aircon, bakit kayo nasisira kapag direct sunlight? Iba ho, syempre wala tayo ano dyan, wala tayong pag-uusapan dyan. Kung sinasabi nyo na bakit naman kamaster sa Saudi hindi nasisira ang aircon, hello, galing din ho tayo Saudi. Sabi ko nga ho sa inyo, no, matitibay ho ang mga aircon sa Saudi. Kahit papaano ho, ibang-iba ho ang aircon ng Saudi sa aircon ng Pilipinas. Kita mo nga humahataw yung compressor 4.8, samantalang yun yan mga kamaster, no, Panasonic ho yun, pero wala na, goodbye Philippines na ho yun. Ito yan so ito mga kamaster, no, kung mapapansin nyo, meron ho tayo dito isang aircon, yan mas bago pa ho ito, no, kumpara mo sa ating carrier. Yun, itong carrier na to ay 4 years mahigit na mga kamaster. Isipin mo, sa 4 years na ito, yan meron siyang bubong mga kamaster. Yan, may bubong siya. Di ang laking ang laking ano mga kamaster, ang laking factor ho niyan, ang laking pakinabang ho ng ating bubong sa buhay ng ating mga aircon na inverter. Sabi ko naman ho sa inyo, oo, tama, design talaga ang mga outdoor unit na naiinitan, pero sabi ko nga ho sa inyo, pagdating sa inverter, ibahin nyo ang inverter, kasi nga po ang inverter nandun po sa tuktok yung kanyang inverter board, na kapag ka direct sunlight, malaki ang possibility na magkaroon po ng problema. So yun po yung sinasabi ko. Hindi ko sinabing yung mga aircon sa Saudi bakit hindi nasisira, bakit yung aircon sa Pilipinas nasisira agad. Wala ho tayong wala hong tayong issue dyan. Di ba dapat ang tinatanong natin sa mga aircon na to, bakit kayo nasisira yung mga aircon sa Pilipinas kapag direct sunlight, bakit sa Saudi? Di ba? Yung gano'n lamang ho yun. Kaya napakalaki po ng bagay, no? Malaki pong pakinabang yung bubong ng ating mga condensing unit. Kahit sabihin natin na yan po ay talagang design sa direct sunlight, hanggat maaari lang naman. 'Di ba? Kung halimbawa, kayo patayuin kayo dito sa initan ng araw, kaya nyo? Kaya, oo. Pero kung halimbawa, bibigyan ko kayo ng payong, mas kaya nyo. Mas malaking bagay yung nakatayo kayo na may payong kaysa sa wala.
'di ba? Kaya nyo tumagal diyan sa initan ng mga ilang oras. Pero kapag binigyan kayo ng payong, mas maganda kung may payong kayo, mas tatagal pa kayo kahit ilang oras diyan kapag may payong kayo. So ito ibig ko sabihin kagaya nito. Ayan. So, kita mo, bago lamang ito. Ito mas nauna pa ho ito. Kita mo naman sa itsura, oh. Oh, mas nauna po ho ito na install. Tama sabi mo. Ibig sabihin luma na ho ito. Ito, ilang taon pa lamang ito, goodbye na. Oh, 'di ba? Kaya sumasakit ang ulo ng ating minamahal na customer. Kaya ang ginawa niya, pinalagyan niya ng bubong. Ito ang pagkakaiba ng condensing unit na may bubong kaysa doon sa walang bubong. Ito bago lang, walang bubong, goodbye Philippines na. Ito, matagal na, may bubong, so tumatagal. Pansin niyo na humahataw pa ang compressor ang ating compressor. Ayun oh. So yung mga kamaster, no, ang pinalitan lamang ho natin doon sa error na yon ay ito po, ayun, yan ha, compressor discharge sensor, mga kamaster. Okay na po, no? Sana nakatulong itong munting video natin ibinahagi sa ating mga kababayan na technician na kapag kayo ay naka-encounter ng ganyan, i-check nyo po lahat ng possibility na problema, mga kamaster. Ano? Kapag nagbiblink yung indoor unit, kasi nga po pag nagbiblink, meron po tayong 7 reason. 7 reason. So yung 7 reason na yon, nung chinek up namin kanina ni Ustad yung listahan natin dyan. Yun. Yan. Yun. Yan. Nagbe-breakdown po kami ni Ustad. Yan. So okay po yung ating compressor. Ayan. Asan na ba yun? Ayan. Nalilito si Ustad. Nalilito. Ayun. Ayan. Yung compressor natin ay 3.2 ohms, 3.2 ohms, 3.2 ohms. Ngayong IPM natin ay 2.3, 2.3, 2.3. Yun, nadali, pwede pa kasalan. So, kaya ako nagkakaganon dahil nga po dito, mga kamaster. Okay? So, sana, nakatulong itong munting video natin binahagi sa ating mga kabon technician na mag-troubleshoot po tayo, mga kamaster. Okay? Okay, so yung mga kamaster, no, sa pagkatapos po ng mahaba-habang oras, ito na po siya. Ayun, so nawala na ho yung kanyang error. So ang pinalitan lamang ho natin yung kanyang compressor discharge sensor. Ito po, ayun, yan. So kung mapapansin nyo, yung mga ganong error, lumalabas po yan, no, kapag minsan, segundo nga lang, after 10 seconds, nandiyan agad, talagang gumaganong-ganon siya. Malamig nga. Malamig ba talaga? Oo. So, i-check nyo ho yung mga possibility. Kasi si Kamaster, meron po akong technique dyan. Meron po akong 7 reason, no, na tinatago-tago kung bakit nagkakaganyan, mga Kamaster. So, ito po, isa ito sa 7 rason kung bakit nagkakaganyan yung carrier. So, talagang sakit po yan ni carrier, mga Kamaster, no. Kapag halimbawa, minsan hindi naman ito ang problema, pero yung error niya, ganun pa rin, gumagano'n yung error, yung kanyang ilaw. Pero alhamdulillah, rabbil alamin, so okay na po ito, mga Kamaster. Okay? So, nandito po tayo ngayon sa Poblasyon, North Sagaray, Bulacan, mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.